What the dog doing? Naghahanap ka ba, brothers, ng isang highway legal na motorcycle na retro old school ang datingan? Baka ito na yun mga brothers, the Benelli Imperiale 400. Kaya sumama na sa ating walk around review. Get ready. Drop the... Finally mga brothers, nakita at na-meet na rin natin tong Benelli Imperiale 400. Actually, kakalabas lang ito ng ngayong taon ng company, no? I think mga around, alam ko mga fourth quarter, no? So mga brothers, ang motor na ito isang 400cc, no? So it means mga brothers, makakapasok ka sa mga highway o sa mga main highway natin dito sa Pilipinas. Pero ito mga brothers, pagdating sa power niya at saka sa torque niya, sabihin ko na kagad sa inyo, hindi siya ganun kalakasan. Kasi itong motor na ito is more on touring, chill ride, yan, no? Yung gusto mo na lang din yung mabagal lang, di ba? Tamang namamasyal ka lang, no? So wag kayong mag-expect dito katulad sa iba na mga sports bike, naked sports bike ng mga CF Moto and so on na ganon, more on performance riding. Pero ito kasi mga brothers is more on chill ride na, no? So mga brothers, ang design ng motor na ito is like parang mga Triumph, no, ng mga 1960s, 1970s, mga Honda na CB404, 754, yung mga ganun mga brothers. Kasi makikita niyo mga brothers yung pagkaka-retro niya, di ba? Classic na classic, split type na upuan, yan, no, diretsong muffler na mahaba, ayan. Tapos yung makina niya, yung pagkaka-disenyo ng makina niya parang sa Royal Enfield, no, yung kaha, no, parang sa transmission ganun din, no, halos na halos sa RE, malaki rin, no. Tapos yung size ng gulong niya 18 tapos 19, ayan, European size talaga, parang katulad din sa Motorstar Copy 400, same sila ng size, ayan. Tapos yung approach dito ng fender, classic din, the same time ganun din dito sa rear fender dito. Tsaka yung lighting system niya, yan, no, yung mga housing, talagang naka-chrome, no, talagang old school ka rito. Ayan, so alimin mo natin yung kanyang body design, no. Talagang ito, kung talagang isa kang classic rider o enthusiast ka pagdating sa mga classic na motorsiklo, which is ito na yung nauuso ngayon dito sa Pilipinas. Actually, isa rin ako sa mga ganyan ng style, kaya pagka talagang classic na i-review mga brothers, iba na ang tibok ng puso ko. Yan, papalpitate na. Hindi, biro lang. Kakakape. Anyway, balik tayo. Ayan. So, iniikutan natin siya ngayon. Hindi lang tayo makapasok dito sa kabilang side. So, by the way, kung gusto niyo makita yung kabilang side, puntahan natin yung isang kulay. So, may dalawang kulay dito mga brothers. Isang parang dark red o marong red na gloss ito. Itong iikutan natin. And then, meron sila yung silver. So, yun yung pupuntahan natin. Tara. Eto mga brothers, ito yung kabilang side. So ito yung kulay na silver, no? Ganda rin, no? Ganda rin. No? Ito yung kabilang side, no? Yung kabilang side ng makina. Ito, no? Makita natin, malaki yung sprocket niya, malaki yung kadena niya, yung grab bar niya, grabe, classic talaga. Classic na classic. Talagang hindi mo masasabi na na parang modern style, modern classic style, no? Although yung technology na meron tayo ngayon sa mga motorsiklo, meron siya. So yun ang di-discuss natin mamaya. For now, ito muna ang itsura niya, no? Magmula sa headlight, turn signal lights, yung grab bar niya, no? Ito pala, and then yung meter panel niya, wow, talagang premium yung pagkakabuo nitong motorsiklo na to. Ayan, lapit tayo. Kita nyo naman, no? Detailed, no? Ito maganda, no? Tapos allen bolts, yan, baka lahat, wala kang makitang plastic. Ito plastic to, pero aside doon, halos lahat bakal na. Grab bar niya dito rin. Ayan, etong fender niya bakal, pero yung extension dito plastic para rito sa yung plaka. Sa titigan, maghapon, tas nagkakape-kape ka lang. Sana all. Ayan, no? So mga brothers, alamin naman natin ngayon yung mga features ng motor. Well, unahin natin ang kanyang panel, no? So nandito tayo ngayon, no? Tingnan natin ang kanyang meter panel. Ayan, on natin. Okay, no? So dual analog ang kanyang panel mga brothers. And then meron siyang maliit dito na digital. And then dito rin sa gitna meron din siyang digital. Ayan. So discuss natin yung
yung digital muna. So meron siya ditong trip, no? Tapos meron ditong adjustment. Ayan, trip 1, trip 2, tapos total trip. So dalawa lang yung trip niya. Ayan, so sa trip 1 tayo. And then nandito meron din siyang oras, dagdag puntos ito. And then yung odo mo nandito rin sa digital meter niya. Okay, and then nandito yung speed mo mga brother. Ayan. So combination na ito ng miles per hour at kilometers per hour. Okay, and then sa gitna, good thing may gear indicator. Ayan, dito yan. Tapos yung fuel meter nandito sa gitna. Okay, tapos yung RPM meter mo, eto, ayan, ang ganda, pagkaka-design, classic na classic. Tapos yung mga lights indicator o yung mga warning sign indicator nandito, no? Left and right, eto, maganda, pinag-iwalay na rin. So ano pa ba yung mga ibang ilaw? Sigurado yung ABS. Ayan, ABS, neutral, high beam, battery check, engine check, tsaka fuel check. O ba, halos kompleto pala eh. Wala ka nang poproblemahin eh. Tapos yung gusto ko rin, yung design ng kanyang susi. Ayan o. Parang Swiss knife. Tiklop natin. Ang hirap. Ayan, patiklop ka. Ayan, may spring kasi siya. And then pagka sususian mo na, ayan, taran, di ba? Tapos isasaksak mo lang. Ayan, baby. Mag-on na. Ganda talaga. Okay, dito sa mga switches niya mga brother, yan, tingnan natin. Yan, medyo may kabigatan nga lang i-galawin ang manibela nito pag nakatigil, okay? Gusto ko rito premium yung kanyang handle grips and branded na rin by Pinelli. Okay, and then I think kasya mga malalapad na kamay dito kasi mahaba yung kanyang handle grips, and also yung end bar niya, bakal na rin, dagdag puntos ito. Ito yung mga tinitignan ko. Good thing switchable yung kanyang ABS. Gusto mong i-on, gusto mong i-off, di ba? Tapos dito yung lagayan o yung suksukan ng iyong side mirror. Okay, busina check. Lakas isa pa. Lakas kahit di ka na magpalit. Left and right nandito. And also yung kanyang low beam and high beam. Good thing meron siyang fast light o flasher. Okay, ito yung clutch lever. Swabe na. Hindi pa na-adjust, swabe na. Pero I think wala itong sleeper clutch assist. Pero swabe ha. Okay, maglaro. Yung handlebar niya mga brothers, ang setup nito is low drag siya, no? Hindi siya yung mid-rise tsaka high-rise, no? Ano lang siya, low-rise kung tawagin. And then yung pinaka-handle post dito, ganda na rin. May engraved ng Pinelli rito, and then naka-allen bolts na stainless plus puntos. Yung mga ganyang detalye, medyo hindi dyan tinipid ng Pinelli. Pero I think dito sa switches, masasabi ko yung pagka-plastic hindi ganun ka quality. I think ito isa sa mga improve nila, no, sa mga ilalabas nilang bagong version nito. Okay, ito yung hazard switch niya, no. So wala siyang switch sa ilaw. Okay, kung gusto mo i-on, gusto mo lang i-off. So pagka binuksan mo yung motorsiklo, nakapirmi na yung ilaw niya. Okay, so yung handle grips ganun din dito katulad sa kabila, tsaka yung end bar. And good thing yung kanyang preno o yung brake lever dito sa harap adjustable. So gusto mong, I think ito kung gusto mong palapitin o gusto mong palayain, ano? So ngayon naka factory reset siya. And then ito yung lagayan ng disc fluid mo sa yung disc rotor sa harap. Okay? Yan. So lipat tayo mga brothers. Etong tangke, ang ganda ng finish. Tapos may sticker pa rito na Imperiale 400, no? Okay? And then yung Pinelli rito, gusto ko to kasi hindi sticker, no, na chipipay. Naka-emboss siya, no? 3D yung kanyang kanyang sticker, no? Hindi katulad ng iba na parang pipitsugin lang. Ito naka-emboss talaga. Ayan, no? Ganda. Tsaka premium, no? Tapos meron na rin siyang tank pad. Di ka na bibili, no? Labas din ng Pinelli. Makapal, no? Maganda yung quality. Okay? Tapos dapo tayo rito sa kanyang upuan. Isa ito sa mga gusto ko pagdating sa classic mga brothers. Bakit? Split siya. So ibig sabihin, pwede mong tanggalin ito kung gusto mong maging single seater siya, di ba? And also safety na rin yon kay commander. Talagang hindi ka makakapag-angkas ng chicks. Pero kung mauta ka, yung mga legends, alam niyo kung paano. Gunggong! Alright. Then, and also yung seats niya malapad, lalo na pagdating dito sa rider, no? Dito sa sa pillion seat, medyo makipot lang siya, pero naka-proportion eh. Ayan. Tapos yung upholstery, ito yung gusto ko, quality siya, no? Para siyang mga upholstery na rin ng mga pang-auto. Hindi ito tinipid ng Pinelli. Tapos mayroon pa rito engraved ng Pinelli. Talagang kanila talaga. At saka ang gustong-gusto ko rito mga brothers, may spring ito. Ayan, no?
So ang ganda ng bounce mo dito. May shock ka na dito, may shock ka pa sa mismong upuan. So talagang pagka para ka lang talagang nagsisiso diyan, no. Talagang chill ride ka. I think pag ito tinanggal natin, mas poporma pag ginawang single seater siya. Ayan. So ngayon mga brothers, check naman natin ang kanyang side stand. Alright mga brothers, side stand check. Ganito po ang itsura ng isang Imperiale 400 ng Benelli Gulumedgi. Ayan. So side stand mga brothers, no? Medyo higa siya pero I think okay lang kasi nandun yung forma niya. And the same time, ito talaga yung style ng kanyang pagkaka-side stand dahil maiksi lang yung kanyang paa ng side stand. And then hindi naman alanganin, pasok naman. Ayun, tsaka nakalapat naman ng maayos. So kahit alug-alugin mo, hindi naman siya alanganin ni Park, no. And also may center stand siya I think, pero I think mahirap i-center stand dahil may kabigatan din ng motor na ito. I think mga 150 plus yung dry weight nito, no. So plug na lang natin yung eksaktong dry weight niya. Ayan. And then ngayon naman upuan natin yung motorsiklo para makita natin kung ano ang itsura ng isang kinapos na height pag umakas o umupo dito sa motorsiklo na ito. So ayan mga brothers, nakaupo tayo ngayon dito sa Benelli Imperiale 400. Okay, so makikita nyo mga brothers, nakatingkayad na ako. And for the reference, I'm only 5'4", tapos nakaboots na rin ako. Ayan, gamit ko ang aking riding boots. Buti naman, kasi pag hindi ko na to masyadong marireach. Ayan, so I think mga brothers, mga 5'5" pataas, 5'6", 5'7", ayan, mamamanage nyo to ng mas maayos. Pero again, kaya naman itong maninuhin, no, ng mga 5'4", o yan, I think 5'3", baka talagang tiptoe ka na rito. Ayan, so kailangan nakaboots ka talaga. And then sana yan din naman yan, kung talagang gusto mo talaga yung motorsiklo na ito. And I don't know, baka pwedeng pababain, ayan, okay. And also yung kanyang turn radius ng manibela, hindi naman ganun kalaki yan, tama lang, no. Ayan. So medyo mahihirapan ka dito magmanubra, lalo na pag pinasok mo to sa mga singit-singit, mga looban. O hindi kasi siya malaki magmanubra, yung turn radius niya, hindi ganun kalaki yan. Ayan. So kailangan talaga dito, wag mo siyang papark sa mga masisikip. Mahihirapan ka mag-atras abante. Yan. Okay, and then yung kanyang seats, ito nga yung sinasabi ko, no, ang lapad niya. So kahit anong size ka dito, kung malapad ang build mo, chabilita ka, no, ay saktong-sakto ang Wepax mo rito, masasalo niya. Tsaka yung bounce ng upuan, dahil nga meron siyang mismong spring pa doon sa ilalim ng upuan, ang swabe, no. Yan, talagang sabi ko pag ito na test ride to, ayos na ayos. Tapos yung forma ng ating upuan dito, standard siya, hindi siya naka-atras at hindi rin siya naka-abante katulad sa mga cruiser. So nasa gitna siya. So talagang pag ganito, talagang yung riding ergonomics mo, yung comfort mo, tamang-tama lang. Tapos yung manibela niya, kahit mababa siya, upright naman siya, hindi ka naman nakayuko dito. Ayan. So talagang pagka long ride, hindi ka dito basta-basta mapapagod, no? Siguro na lang pag traffic kasi may bigat siya, no? So tapos naka-clutch ka pa, mapapagod ka rito pag traffic, lalo na sa mga katulad nating mabababa lang ang height. Okay mga brothers, usapang pailaw, no? So ang ilaw ng Imperiale 400 mga brothers is I think naka-bulb type lahat. Pero check natin. Turn signal lights niya, flexible and also bullet type to, no? Pag sinabing bullet type, yung parang ganito, yung hugis ng bala, no? Yung unahan. Ayan, tas bulb type ito. Yung headlight niya, Italian style classic, no? So by the way nga pala, no? So ang Benelli nga po pala, sila Italian company, no? So syempre, obvious, ang mga motorsiklo nila, Italian ang pagkaka-style. But again, ang kanilang factory nasa China na po, no? Kasi pag ito inassemble sa Italy, katulad ng Moto Guzzi, siguradong milyon ang presyo nito at hindi natin ma-afford, no? Pero sa presyo nito, panalo. Mamaya sabihin natin. Okay, ang kanyang headlight mga brothers is naka-halogen pa. And also yung park light niya, ganun din, bulb type. But again, sabi ko nga, pwede nyo yan laging i-upgrade ng mga LED aftermarket parts. O maglagay kayo ng mini driving light kung talagang mahina ang mata nyo, lalong-lalo na sa gabi. Okay, check natin yung likod. Yan, okay. Yung turn signal light sa likod, ganun din, good thing na flex. Ayan, flexible siya kasi nakalitaw na siya, pwede mo tumatabig o ng mga ibang tao, no? Pwede ka mabalian, pero good thing ito.
no? Mag-a-absorb lang siya ng impact, no? Valve type na rin ito. Yung taillight niya, ayan, valve type din. Pero again, ganda ng pagkakadesenyo. Wala akong pakialam kahit valve type ito. Basta classic, much appreciated. Dito sa baba mga brothers, meron na ring integrated lights para sa iyong plaka. So plus puntos ito kasi malayo na nga yung plaka niya doon sa taillight, no? And then may reflector na rin dito, okay? Ito bakal din, then to plastic, no? Ito nagustuhan ko yung work dito. No, pagdating dito sa parang nakasunod sa fender niya, no. And then siguro kahit maganda na nito, protection din to, halimbawa nakapalda yung aangkas sa'yo, hindi ba hindi mapupunta rito yung pinakadamit niya para magkaroon ng aksidente, no. So isang mga plus puntos ito. Kabilang side ganun din Okay, dito tayo sa babang parte at unahin natin yung harapan, no. So sa suspension mga brothers, gumagamit ito ng conventional na telescopic fork. Pero kahit telescopic fork lang siya mga brother, makapal naman siya at talagang bagay na bagay dito sa pagkakamaskulado o maskulado nitong motor na ito, okay? And then good thing, naka-disc brake ang harap nito, no? Dalawang kanyang piston na branded na rin by Benelli at hindi lang yan mga brothers, may ABS na rin, di ba? So saan ka pa? Laki ng kanyang disc rotor, oh. Ang ganda mamreno nito. And then ang tire size niya mga brothers is meron itong 19 inches na rim. Ayan, then 100 by 90 ang size. Okay, no? Ang ganda ng rim niya, oh. Stainless. Gusto ko yung mga ganito. Ito yung gusto kong palit sa classic ko, no? Tapos ang kanyang gulong mga brothers is branded ng Cordial, katulad din sa classic 250 ng Rossi, okay? And then kapain natin yung kanyang texture o yung kanyang compound. Okay na rin, no? Nag-i-improve na rin ang quality ng ng mga gulong sa China. Yung soft compound siya, oh. And then ito syempre classic style to, yung ganitong approach, classic style ito. Yan, itong kabilang side. Ayan, tube type ito mga brothers, siyempre naka-rim, no? Okay, lipat tayo sa likod. Ayan. Dito sa likod mga brothers, naka-dual shock ito, no? So ito, pakitulungan nyo ako kung ito ba oil type. I think ito oil to, no? O hydraulic. So ilan ba yung klase ng shock pagka ganitong dibaso? Yan, pagkakalam ko kasi hydraulic o oil type yan. So tulungan nyo ako dyan. Ayan, okay? And then good thing, adjustable ito para sa pre-play. Kung gusto mo ng medyo suabe o gusto mo sobrang lambot o gusto mong matigas, pwede nyo ma-adjust yan mga brother. Okay? Swing arm nyo, kapal din. Solid, bakal. Pero I guess hindi to aluminum bakal ito. No, may kabigatan tong motorsiklo na ito. And then yung kanyang disc brake dito is a single piston caliper. Okay, branded din by Benelli. Pero kahit ganun mga brothers, naka-ABS din ang likod nito. Talagang siguradong safe na safe ang inyong pagpreno, lalo na sa mga sudden brake, okay? And then yung gulong niya dito mga brothers, maliit to, no? Kumpara dun sa harap. Ito naman 18. European size talaga. And then Cordial din ito, branded din ng Cordial. Same din yung kanyang threads sa unahan. Yan, malaki, mas malaki yung size nito. Syempre, 130 by 80 ito mga brothers. And then tube type din ito. Since naka-rim na stainless. Grabing ganda, pati rayos. Kakainlove. Okay mga brothers, i-check natin ang kanyang chassis. Ayan, as you can see mga brothers, yung mga ganitong chassis, madalas nakikita ko to sa mga Harley Davidson. Sa mga classic bike din, no? Ito ay dual o double cradle chassis. Ayan, sigurado pagka ganito yung chassis ng iyong motorsiklo, mas less yung vibration ng motor, no? So may something to do rin kasi yan kumpara sa mga single cradle o sa mga double cradle. Yan, may advantage yan. Okay? Tapos yung pagkapintura ng chassis niya, yan, no? Gloss black, quality naman, at yung mga hinang hindi naman tinipid ng Benelli. Tsaka isa pa sa mga stand up o na highlight sa motor na ito, yung kanyang pipe na straight pipe, ayan, no? May heat guard dito, ayan, no? Sarap siguro ito paglalagyan ng thermal wrap on it. Ayan, and then meron din ditong muffler guard para sa rider and also sa iyong back ride, no? Haba, ayan, no? Stainless din ito mga brothers, no? Siguro pag ito tumunog, hindi ito ganun kalakasan pero solid yung tunog niya. Okay, then check din natin yung tapakan itong ating Fillion. Ayan, classic style. Ganito yung mga tapakan ng araw. Maiksi lang naman, no? Pambabae talaga. And then yung tapakan ng ating rider. Ayan, classic din. Good thing may parang meron ditong harang para hindi mapaso o masunog ang ating sapatos dito sa makina pag sobrang init na. Ayan, ito rin yung tapakan, no? Ganda, Okay mga brothers, usapang makina.
Ito yung makina niya dito sa kabilang side. Okay, dito sa right side. Okay, ayan, this is a 400cc, no? So ano na to, rounded na ito mga brothers, and also wala kayong alalahanin dahil sa rehistro naka 400cc ito, no? Wala naman kasing sakto talaga na cylinder mga brothers, hindi talaga sakto yan. It's either 398, 392 and so on, no? Yan, o 401, ayan. So sa rehistro 400 ito, so wala kayong poproblemahin. Okay, ito yung gusto ko malaki yung transmission niya, parang sa Royal Enfield, no? May engraved dito ng Benelli. Ayan, meron din dito sa baba. Sila ba yung gumagawa ng shotgun? Sabi sa akin, sila din daw yung gumagawa ng shotgun sa Italy. Correct nyo nga ako dyan kung mali ako o tama ako. Okay, nandito yung lagayan ng oil, okay? Yung makina niya talaga, magmula hanggang dito. Talagang pang Royal Enfield o yung parang Kawasaki W800, kasi W800, no, yung ganun yung style niya, no, pero kasi yon dalawang piston nun, pero yung pagkakatayo ng makina niya, yung pagkakabuild same na same, at air cooled siya, pero it's okay lang naman yon, walang problema yan, hindi naman yan sigurado ganun kainit. At the same time naka fuel injected ito, okay, meron siyang 5 cambio, yan, okay, and then yung power at saka yung torque niya tama lang para sa isang 400, hindi naman ganun sobrang baba at hindi naman din ganun kalakas. Sabi nga pagka ganito yung motor mo, hanap mo na lang chill ride o nature riding. Punta tayo sa kabilang side para makita nyo yung kanyang the other side of the engine. Ayan mga brothers, ganda talaga. So nandito yung kanyang kambyuhan. Good thing na siya, hindi siya yung parang naka-extension na mahirap i-cambio. Rekta yung pedal niya talaga dito sa transmission, so talaga mas malambot i-shift pagka ganito. Ayan, yun lang napansin ko kumpara doon sa parang mga naka-shifter. Okay, ganda rito. Ito dito yung spark plug niya, no? And by the way, single overhead kami to. Timing chain nito mga brother, hindi po ito push rod. Ayan, parang sa maghapon tititigan mo lang to, pwede na. So meron pa siya mga brothers na lock ng helmet. Ayan, nag-iisa dito. Ito gustuhan ko to. Pagka magsi-center stand ka, dito mo hahawakan, and also grab bar na rin ito sa iyong angkas, pero dun siya hawak talaga sa likod Hindi niya ito maaabot, I think. Okay, yung size ng kadena 520 na to, pang big bike ito mga brothers. Wala lang akong idea kung ilang teeth yung plato niya, pero malaki-laki rin. Ayan, is also dito rin sa harap, no, hindi natin ma-determine o masabi kung ano na talaga. Masabi kung ano talaga yung sprocket niya. Nakalagay dito sa kadena 525 hindi na 520. Ano ba, may bagong size ba na and update nyo nga ako dyan mga brothers, pero malaki yung size nito, which is okay lang kasi big bike na rin ito mga brothers. So yeah mga brothers, this is the Benelli Imperiale 400. Sa price range niya ba, yan, pakita natin sa screen, okay ba sa inyo? Kasi kung naghahanap ka ng mga brand ng Honda, mga Big Fours o European brand, syempre may kamahalan yan, di ba? Alam naman din natin pagdating sa mga modern classic bikes, yung mga motor nila may kamahalan din. Talagang hindi bumababa ng mga 300 mostly, 300,000 mostly yan pataas, no? Pero itong Benelli, no, naglabas ng ganitong motorsiklo, no, European style, around 230,000 ng kanyang presyuhan, di ba? Tapos all goods lahat ng features, naka dual ABS, di ba? Classic retro ang kanyang meter panel, ayan. Malaking tangke, split type na seats, and then may spring pa yung ilalim, at ang ganda, quality pa ang kanyang upholstery, no? Yan, isang ka pa. Diba? Disc brake, harap at likod, tambucho niya, solid manunog, sigurado. And at the same time, pag dito kayo bumili sa Motorcycle City, Olongapo branch or any branch nila, no, sa Pilipinas, may libre ka na nito. Meron kang riding boots na libre, and also riding jacket, no, exclusively sa Benelli rin. Ayan, no. So ito mga brothers, one size lang ito, kaya make sure pagka kukunin mo to, pagdasal mo nakasya sa'yo ito. Ano ba size nito? Ayan, US 11 o 11, malaki siya. Ako 7 lang ako Etong jacket XL na, extra large, no, parang yun, di ba? Sayang din to, previous yan. Pag hindi kasya sa'yo, benta mo, tapos bumili ka ng leather jacket para mas rock and roll.
Yan. So mga brothers on the wheels, dito na nagtatapos ang ating walk around dito sa pinakabagong motorsiklo ng Binelli. Yan nga ang Imperiale 400, salitang Italiano, no? Magnifico. Ayan. So comment nyo naman ang inyong masasabi dito sa motor na siklo na ito. At syempre, wag nyo kakalimutan i-share ang ating episode dito sa Facebook and like and follow nyo na ang ating page. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, wag nyo kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing meron tayong mga ganitong klaseng episode. Yeba! Bye! Have a great time! Brothers on the Wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surfy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samahan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na!